Nagising si Eliza. Nasaan siya? Hindi niya kilala ang lugar. Aling Ising, Tonyo? Sigaw niya. Walang sumasagot. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Puro matataas na damo at kakaibang halaman ang nakikita niya. May mga bulaklak na singlaki ng payong. May mga puno na kumikinang ang mga dahon. Nasaan na ba ako? Tanong niya sa sarili. Natatakot si Eliza pero kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang mahanap si Aling Ising at ang anak nitong si Tonyo. Naalala niya, tinulungan niya ang mag-ina na mag-uwi ng mga bayong. Pauwi na sana sila nang biglang dumilim at umulan ng malakas. Tapos wala na siyang maalala. Tonyo, Aling Ising, sigaw ulit ni Eliza. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na kubo. May usok na lumalabas sa bubong nito. May tao kaya doon? Lumapit si Eliza sa kubo, maingat at tahimik. Bumukas ang pinto ng kubo. Isang batang lalaki ang lumabas. Sino ka? Tanong ng bata. Ako si Eliza, kayo ba si Tonyo? Umiling ang bata. Nanay, kaya ba? Oh, Nonoy, hinahanap ko si Tonyo at ang nanay niyang si Aling Ising, malungkot na sabi ni Eliza. Pinapasok ni Nonoy si Eliza sa kubo. Maliit lang ang kubo pero maayos at malinis. May maliit na mesa sa gitna at dalawang upuan na gawa sa kawayan. Kain ka muna, alok ni Nonoy. May nilagay siyang mangga at saging sa mesa. Kinuha ni Eliza ang isang saging at pinalatan. Salamat Nonoy, sabi niya. Alam mo kung nasaan si Tonyo? Biglang sabi ni Nonoy. Nagulat si Eliza. Talaga nasaan siya? Dito rin siya nakatira, pero hindi siya pwedeng sumama sa'yo. Malungkot na sabi ni Nonoy. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Eliza. Huminga na malalim si Nonoy. Kinuha si Tonyo mga engkanto, bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Engkanto, pero hindi totoo ang mga engkanto. Totoo sila, seryosong sabi ni Nonoy. Kapatid ko si Tonyo. Dinala siya ng mga engkanto sa lugar na ito. Hindi na siya pwedeng bumalik sa mundo natin. Nalungkot si Eliza para kay Tonyo at Aling Ising. Paano nangyari yon? Tanong niya. Ikinuwento ni Nonoy ang nangyari. Isang araw, naglalaro sila ni Tonyo sa gubat. Nakakita sila ng magandang paru-paro at hinabol ito. Hindi nila namalayan na napapalayo na pala sila. Nang mapagod kami, na-realize naming hindi na namin alam ang daan pabalik. Biglang dumilim ang paligid at may narinig kaming mga tinig. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Paggising ko, nandito na ako sa kubo. Sinabi sa akin ng mga engkanto na dinala nila ako dito para maging kasama nila si Tonyo. Pero hindi pwedeng manatili si Tonyo dito habang buhay. Kailangan niyang bumalik sa nanay niya. Alam ko, pero wala akong magagawa. Hindi ako pinayagan ng mga engkanto na umalis. Kailangan nating humanap ng paraan para makabalik ka sa mundo natin. May alam akong daan palabas dito, pero delikado. Wala akong pakialam. Basta ang mahalaga ay makabalik tayo. Dito ang daan. Tumayo si Nonoy at lumapit sa dingding ng kubo. May tinulak siyang bato at bumukas ang dingding. Isang madilim na lagusan ang bumungad sa kanila. Kumuha si Nonoy ng isang lampara at sinindihan ito. Pumasok sila sa lagusan at sinundan ang makitid na daan. Madilim at malamig sa loob. Maririnig ang tunog ng tubig na tumutulo. Saan tayo pupunta, Nonoy? Basta sumunod ka lang sa akin. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa matanaw nila ang isang maliit na liwanag sa di kalayuan. Nang makalapit sila, nakita nila na ang liwanag ay nagmumula sa isang bilog na butas sa itaas. Ayun na, Ben! Tinulungan ni Nonoy si Eliza na umakyat sa butas. Paglabas nila, nakita nila ang pamilyar na daan pabalik sa baryo. Salamat, Nonoy. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman. Mag-iingat. Bago pa man makapagsalita si Eliza, biglang naglaho si Nonoy. Napaupo si Eliza sa lupa. Hindi makapaniwala sa nangyari. Pero kahit papaano, masaya siya dahil nakabalik siya at alam na niya kung nasaan si Tonyo. Tumayo si Eliza at nagsimulang maglakad pabalik sa baryo. Kailangan niyang sabihin kay Aling Ising ang lahat at kailangan niyang isipin kung paano matutulungan si Tonyo na makabalik sa kanila. Pangako, Tonyo, hahanap ako ng paraan para makabalik ka.